Maligayang pagdating sa aming channel. Bisitahin ang aming website para sa Ultimate California DMV Cheat Sheet, online practice tests, at isang libreng road signs cheat sheet para matulungan kang madaling makapasa sa iyong DMV exam, garantisado. Ngayon, magsimula na tayo. Tanong 1. Ang mga sasakyang nakahinto sa likod ng school bus na may kumikislap na pulang ilaw ay dapat manatiling nakahinto hanggang. Option A. Lahat ng estudyante ay nasa labas na ng bus. Option B. Maibalik na ang stop arm. Option C. Maibalik na ang stop arm at muling gumalaw ang bus. Ang tamang sagot ay Option C. Maibalik na ang stop arm at muling gumalaw ang bus. Tanong 2. Kapag nagmamaneho sa hamog, ulan o nyebe, gamitin ang Option A. Low beams. Option B. High beams. Option C. Fog lights lamang. Tamang sagot ay Option A. Low beams. Tanong 3. Kapag nagmamaneho sa nyebe o madulas na kalsada. Option A. Ligtas gamitin ang cruise control. Option B. Magbago ng bilis at direksyon ng dahan-dahan. Option C. Magmaneho na parang normal na kondisyon. Tamang sagot ay Option B. Magbago ng bilis at direksyon ng dahan-dahan. Tanong 4. Kapag tumunog ang iyong cellphone habang nagmamaneho at wala kang hands-free device, dapat mong Option A. Sagutin ang tawag kung emergency ito. Option B. Hayaan na lang na pumasok sa voicemail. Option C. Tignan muna ang number bago sagutin. Tamang sagot ay Option B. Hayaan na lang na pumasok sa voicemail. Tanong 5. Alin sa mga pahayag na ito ang totoo tungkol sa paglipat ng linya? Option A. Kailangan mo lang tumingin sa kanang balikat, kahit anong direksyon. Option B. Tumingin sa kanang balikat para sa kanan at kaliwang balikat para sa kaliwa. Option C. Walang blind spot kung may dalawang side mirrors. Tamang sagot ay Option B. Tumingin sa kanang balikat para sa kanan at kaliwang balikat para sa kaliwa. Tanong 6. Kung walang nakaposting limit, ang speed limit sa residential area ay Option A. 20 miles per hour. Option B. 25 miles per hour. Option C. 30 miles per hour. Tamang sagot ay Option B. 25 miles per hour. Tanong 7. Kung mas mabagal kang magmaneho kaysa sa agos ng trapiko, malamang na Option A. Makaistorbo ka at makatanggap ng ticket. Option B. Gaganda ang daloy ng trapiko. Option C. Makapagsagawa ka ng defensive driving. Tamang sagot ay Option A. Makaistorbo ka at makatanggap ng ticket. Tanong 8. Dapat kang magbigay ng mas malaking agwat kapag Option A. Sumusunod sa station wagon. Option B. Sumusunod sa driver na hindi kita ang likod ng sasakyan. Option C. Sumusunod sa maliit na sasakyan. Tamang sagot ay Option B. Sumusunod sa driver na hindi kita ang likod ng sasakyan. Tanong 9. Maaaring mag-hydroplane ang sasakyan kahit sa bilis na. Option A. 45 mph. Option B. 35 mph. Option C. 40 mph. Tamang sagot ay Option B. 35 mph. Tanong 10. Para makita ang mga sasakyan sa blind spots, dapat mong tingnan. Option A. Inside rearview mirror. Option B. Outside rearview mirror. Option C. Sa ibabaw ng iyong mga balikat. Tamang sagot ay Option C. Sa ibabaw ng iyong mga balikat. Tanong 11. Ano ang pagkakaiba ng traffic lights na may pulang arrow at solid red lights? Option A. Ang red arrows ay ginagamit lamang para sa trapikong liliko. Option B. Ang red arrows ay ginagamit lamang para sa protected turn lanes. Option C. Hindi ka maaaring lumiko sa red arrow kahit huminto ka muna. Tamang sagot ay Option C. Hindi ka maaaring lumiko sa red arrow kahit huminto ka muna. Tanong 12. Kailangang may dagdag na espasyo sa harap ng malaking truck para sa Option A. Ibang drivers na papasok sa freeway. Option B. Truck driver para makapagpreno ng ligtas. Option C. Ibang drivers kapag gusto nilang bumagal. Tamang sagot ay Option B. Truck driver para makapagpreno ng ligtas. Tanong 13. Kapag ipinarada ang sasakyan sa kahit anong burol. Option A. Dapat ang isa sa likod na gulong ay tumama sa bangketa. Option B. Gamitin ang parking brake at ilagay ang sasakyan sa park.
Option C, ang harapang gulong ay dapat paralel sa daan kung walang bangketa. Tamang sagot ay Option B, gamitin ang parking brake at ilagay ang sasakyan sa park. Tanong 14. Kung ikaw ay sinusundan ng sobrang lapit sa isang two-lane na daan. Option A, bawasan ang bilis ng dahan-dahan para makalampas ang tailgater. Option B, bilisan ang takbo para dumami ang distansya. Option C, apakan ng preno para bumagal, tapos bumalik sa dating bilis. Tamang sagot ay Option A, bawasan ang bilis ng dahan-dahan para makalampas ang tailgater. Tanong 15. Dapat kang magbigay daan sa pedestrian na may hawak na white cane o guide dog. Option A, kapag tinatawid siya ng guide dog. Option B, sa lahat ng pagkakataon. Option C, kapag may crossing guard lang. Tamang sagot ay Option B, sa lahat ng pagkakataon. Tanong 16. Kapag umuulan, kailan ka dapat pinakamaging maingat sa pagliko o paghinto? Option A, kapag buong araw nang umuulan. Option B, kalahating oras matapos huminto ang ulan. Option C, sa unang kalahating oras ng pag-ulan. Tamang sagot ay Option C, sa unang kalahating oras ng pag-ulan. Tanong 17. Upang mapabuti ang visibility na naapektuhan ng ulan o fog, dapat gamitin ng driver ang Option A, low beam headlights. Option B, high beam headlights. Option C, parking lights. Tamang sagot ay Option A, low beam headlights. Tanong 18. Nagmamaneho ka sa city street at may emergency vehicle na may flashing lights sa likod mo. Ano ang dapat mong gawin? Option A, lumipat sa kanan at bumagal. Option B, lumipat sa kanan at huminto. Option C, manatili sa lane, bumagal at hayaang lumampas. Tamang sagot ay Option B, lumipat sa kanan at huminto. Tanong 19. Alin sa mga ito ang isang ligtas na paraan ng pagmamaneho? Option A, gamitin ang high beam sa fog. Option B, tumitig sa kalsadang nasa unahan. Option C, regular na tingnan ang rearview mirrors. Tamang sagot ay Option C, regular na tingnan ang rearview mirrors. Tanong 20. Kapag liliko pa kaliwa mula sa two-way street papunta sa one-way street, dapat kang Option A, lumiko sa kahit anong lane. Option B, lumiko sa unang lane. Option C, lumiko sa pangalawang lane. Tamang sagot ay Option B, lumiko sa unang lane. Tanong 21. Kapag nakakita ka ng orange construction signs at cone sa freeway, dapat kang Option A, bumagal dahil matatapos na ang lane. Option B, maging handa sa mga manggagawa at kagamitan. Option C, lumipat ng lane at panatilihin ang kasalukuyang bilis. Tamang sagot ay Option B, maging handa sa mga manggagawa at kagamitan. Tanong 22. Kapag nagmamaneho sa fog o ambon, huwag kailanman gamitin ang high beam headlights dahil Option A, babalik ang liwanag sa iyong mga mata. Option B, hindi ka makikita ng mga paparating na sasakyan. Option C, baka sundan ka ng sobrang lapit ng nasa likod. Tamang sagot ay Option A, babalik ang liwanag sa iyong mga mata. Tanong 23. Bawal harangin ang intersection sa rush hour traffic. Option A, maliban kung pumasok ka sa intersection sa green light. Option B, sa kahit anong pagkakataon, kahit green ang ilaw. Option C, maliban kung may right of way ka o green light. Tamang sagot ay Option B, sa kahit anong pagkakataon, kahit green ang ilaw. Tanong 24. Kapag lumapit ka sa intersection na may flashing yellow light, dapat kang Option A, maghintay ng green light bago tumawid. Option B, bawasan ang bilis at tumawid ng maingat. Option C, huminto bago tumawid. Tamang sagot ay Option B, bawasan ang bilis at tumawid ng maingat. Tanong 25. Ang labis na bilis, excessive speed. Option A, hindi nagpapataas ng posibilidad ng aksidente. Option B, pinapahusay ang iyong kakayahang tumugon sa panganib. Option C, madalas humantong sa mapanganib na mga desisyon. Tamang sagot ay Option C, madalas humantong sa mapanganib na mga desisyon. Tanong 26. Ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho ay itinuturing na distraction dahil Option A, nababahala ang driver sa gastos ng tawag. Option B, inookupa nito ang mga kamay, mata, at isip ng driver. Option C, nakakaagaw ito ng pansin ng ibang driver.
Tamang sagot ay option B, inookupa nito ang mga kamay, mata, at isip ng driver. Tanong 27. Nagmamaneho ka sa freeway sa likod ng malaking truck. Dapat kang magmaneho. Option A, mas malapit kaysa kung sumusunod sa maliit na sasakyan. Option B, mas malayo kaysa kung sumusunod sa maliit na sasakyan. Option C, sa kanang bahagi ng truck at maghintay para makalagpas. Tamang sagot ay option B, mas malayo kaysa kung sumusunod sa maliit na sasakyan. Tanong 28. Pailawin ang low beam headlights kapag may paparating na sasakyan o kapag nasa loob ka ng 300 feet mula sa isang sasakyan. Option A, na iyong sinusundan. Option B, na nasa likod mo. Option C, na nalampasan mo na. Tamang sagot ay option A, na iyong sinusundan. Tanong 29. Ang paninigarilyo sa loob ng sasakyan na may sakay na menor de edad, mas bata sa 18 taong gulang, ay Option A, legal kung anak mo ang bata. Option B, ipinagbabawal sa lahat ng pagkakataon. Option C, hindi saklaw ng batas. Tamang sagot ay option B, ipinagbabawal sa lahat ng pagkakataon. Tanong 30. Ang distraction habang nagmamaneho ay Option A, anumang nagdudulot ng biglaang aksyon habang nagmamaneho. Option B, anumang nakakakuha ng atensyon mo palayo sa pagmamaneho. Option C, anumang bagay na nagpapokus sa iyo sa pagmamaneho. Tamang sagot ay option B, anumang nakakakuha ng atensyon mo palayo sa pagmamaneho. Tanong 31. Ayusin ang rear view at side mirrors. Option A, bago ka magsimulang magmaneho. Option B, kapag kailangan mo lang gamitin. Option C, bago ka pumasok sa sasakyan. Tamang sagot ay option A, bago ka magsimulang magmaneho. Tanong 32. Dapat mong ipagbigay alam sa DMV sa loob ng 5 araw kung ikaw ay Option A, nahuli sa isang traffic violation. Option B, nagbenta o naglipat ng iyong sasakyan. Option C, nagpintura ng ibang kulay sa iyong sasakyan. Tamang sagot ay option B, nagbenta o naglipat ng iyong sasakyan. Tanong 33. Ano ang mahalagang hakbang kapag liliko? Option A, tignan ang trapiko sa lahat ng direksyon. Option B, dagdagan ang bilis. Option C, palaging lumipat sa kaliwang linya. Tamang sagot ay option A, tignan ang trapiko sa lahat ng direksyon. Tanong 34. Kapag nagmamaneho sa highway sa tabi ng isang single broken white line. Option A, hindi mo pwedeng tawirin ang linya para mag-overtake. Option B, maaari mong tawirin ang linya para mag-overtake at magpalit ng linya. Option C, maaari ka lang tumawid kung nasa kaliwang linya ka. Tamang sagot ay option B, maaari mong tawirin ang linya para mag-overtake at magpalit ng linya. Tanong 35. Papalapit ka sa isang intersection na may steady yellow light. Kung hindi ka pa pumapasok sa intersection, dapat kang Option A, bilisan para hindi maabutan ng red light. Option B, bawasan ang bilis at dumaan ng maingat. Option C, huminto sa ligtas na paraan. Tamang sagot ay option C, huminto sa ligtas na paraan. Tanong 36. Nagmamaneho ka sa freeway at ang sasakyan sa unahan mo ay malaking truck. Dapat kang magmaneho. Option A, malapit sa truck kapag masama ang panahon dahil mas malayo ang kanyang kita. Option B, mas malayo kaysa kung sumusunod ka sa maliit na sasakyan. Option C, hindi lalampas sa isang car length para makita ka ng driver. Tamang sagot ay option B, mas malayo kaysa kung sumusunod ka sa maliit na sasakyan. Tanong 37. Ang blood alcohol concentration, BAC, na 0.02%. Option A, walang epekto sa iyong pagmamaneho. Option B, hindi maglalagay sa panganib sa ibang driver. Option C, magdodoble ng tsansa mong maaksidente. Tamang sagot ay option C, magdodoble ng tsansa mong maaksidente. Tanong 38. Kung sobrang mahamog, dapat kang bumagal at Option A, buksan ang emergency flashers. Option B, buksan ang high beam lights. Option C, buksan ang low beam lights. Tamang sagot ay option C, buksan ang low beam lights. Tanong 39. Kung huminto ka para sa tren sa railroad crossing, pagkatapos dumaan ang tren, dapat kang Option A, maghintay na huminto ang mga kumikislap na ilaw. Option B, magmasid kung may pangalawang tren.
Option C, gawin ang parehong nabanggit. Tamang sagot ay Option C, gawin ang parehong nabanggit. Tanong 40. Sa isang pulang traffic light na may berdeng araw, maaari kang magpatuloy sa direksyon ng araw kung Option A, huminto ka muna ng buo. Option B, naghintay ka hanggang mag-green ang ilaw. Option C, nasa tamang linya ka at malinis ang daan. Tamang sagot ay Option C, nasa tamang linya ka at malinis ang daan. Tanong 41. Para lumiko pakaliwa mula sa isang multi-lane na one-way street papuntang one-way street, dapat magsimula sa Option A, anumang linya basta ligtas. Option B, linya na pinakamalapit sa kaliwang bangketa. Option C, gitnang linya ng kalsada. Tamang sagot ay Option B, linya na pinakamalapit sa kaliwang bangketa. Tanong 42. Ang limang-sided na karatula ay nangangahulugan na Option A, malapit ka sa pedestrian crossing. Option B, malapit ka sa paaralan. Option C, may walking trail sa unahan. Tamang sagot ay Option B, malapit ka sa paaralan. Tanong 43. Nasa isang 3-lane highway ka. Ang karatulang ito ay nangangahulugan na Option A, lahat ng lanes ay pwedeng lumiko pakaliwa o pakanan. Option B, kaliwang linya ay kailangang kumaliwa, gitnang linya ay diretsyo, kanang linya ay pakanan. Option C, gitnang linya ay pwedeng pakaliwa, pakanan, o diretsyo. Tamang sagot ay Option B, kaliwang linya ay kailangang kumaliwa, gitnang linya ay diretsyo, kanang linya ay pakanan. Tanong 44. Ang karatula sa ibaba ay nangangahulugan na Option A, mag-ingat sa mabibigat na sasakyan sa unahan. Option B, may matarik na burol sa unahan. Option C, babala para sa drawbridge sa unahan. Tamang sagot ay Option B, may matarik na burol sa unahan. Tanong 45. Kung lumapit ka sa traffic light na pula, ngunit pinapasok ka ng isang pulis sa intersection, dapat kang Option A, huminto hanggang sa mag-green ang ilaw. Option B, dumaan sa intersection kahit hindi huminto. Option C, huminto muna bago magpatuloy. Tamang sagot ay Option B, dumaan sa intersection kahit hindi huminto. Tanong 46. Ang karatulang ito ay nangangahulugan na Option A, crossroad na sumasalubong sa pangunahing kalsada. Option B, may divided highway sa unahan. Option C, bawas ang mga lanes sa unahan. Tamang sagot ay Option B, may divided highway sa unahan. Mag-subscribe sa aming channel para sa mga full test videos at bisitahin ang aming website para sa mga cheat sheets at practice tests na tutulong sa iyo na madaling makapasa sa DMV written test.